So hanggang sa nalilimutan ko yung mga due date, lumaki siya. Tapos eventually, sabi ko parang may, eto na, mali na yung ginagawa ko. Tapos maliit lang yung income ko that time. So ang ginawa ko noon was to speak with the credit card company. And pinaano ko siya, pinaanong tawag natin dito, yung pinaayos ko ulit, parang pina-restructure. So pina-restructure. So nung naayos ko na siya, fast forward 2016, 2017 yata. I encountered Sir Efren Cruz na because of RFP. And merong advocacy program si Sir Efren Cruz. Ito yung mga yaman coaches na tinatawag. From there, naging advocate naman ako ng lahat ng nabaon sa credit card and utang. So, kaya ngayon, part of what I do, aside from dito sa RFP, no? So, 'pag merong lumapit sa atin na mga clients natin, mga kapwa natin Filipinos na nabaon din sa credit card debts nila, tinutulungan natin paano nila i-restructure, anong gagawin nila, dapat ba taas yung income or less yung expense, ganyan. So kaya lahat yan parang nadaanan ko rin. Kaya talagang ano, kumbaga pag merong lumapit sa atin na paano gagawin, ganito, ganyan, yan. Parang okay lang yan, chill lang yan. Kumbaga alam na alam ko yung ano, pinagdadaanan nila. So yun, I think yun yung isa sa ano, naging setback when I was younger, when I was starting my career. Kaya nga dun sa anak ko ngayon, although she's only 8 years old, tinuturuan ko na siya how to handle talaga money.